Ipatatawag muli ng Independent Commission for Infrastructure si late First District Representative Martin Romualdez para tanungin tungkol sa isinumiti niyang affidavit. Kasama raw sa affidavit ang mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbuo ng national budget. Sa unang pagharap ni Romualdez sa komisyon kahapon, pinabulaanan niya ang testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Saldico na may i-deliver daw sa bahay nila na male-maletang pera. May unang balita, si Joseph Morong. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ukol sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ni-name drop umano si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gotesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Saldico, sinabi nitong ilang beses umano sila nag-deliver ng male-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado nagnotaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito. Hindi naman sumipot sa ICI si Ko. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na makontempt si Ko kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong mauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Nakipagpulong naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.